Hello mga kasweet, gagawa po tayo ng sumang malagkit. Una, maglagay po tayo ng 2 tasang glutinous rice o malagkit na bigas. Hugasan po mabuti hanggang sa mag-clear ang tubig. Tapos itabi po muna natin. Sa isang kaserola, maglagay po tayo ng 2 latang coconut milk. Wala po ditong fresh na coconut milk, kaya dilata lang po ang gagamitin natin. Maglagay din po ng 3/4 cup na sugar, 1/2 na kutsaritang asin at 1 kutsarang buko pandan essence. Mas maganda pa kung meron kayong buko pandan leaves. Haluin po natin mabuti at isa lang natin sa apoy. Takpan po natin, then hintayin natin hanggang sa malapit ng kumulo o nag-uumpisa na magbula ang mga gilid. Pag malapit na pong kumulo, haluin muna natin at pwede na po natin ilagay ang hinugasan natin malagkit na bigas o glutinous rice. Sa part po na to, puro halo po ang gagawin natin. Pero napakadali lang po ng recipe na to. Sa totoo lang po, first time ko lang gumawa nito. Nag-crave lang ako sa sumang kaya ako gumawa. Bihira lang po kasi ang mga kakaning pang Pilipinas dito sa lugar namin. Nagkataon pa na nabigyan ako ng banana leaves ng kaibigan ko. Pag nailagay na po natin ang malagkit na bigas or glutinous rice, haluin po ulit natin para mabalance ang lasa ng ginagawa nating suman. Tapos takpan po natin at hayaan pong kumulo ulit. Silip-silipin lang po natin lagi para hindi masunog ang niluluto natin. Habang kumukulo po ang niluluto natin, pwede na po nating haluin ulit para hindi po masunog ang ilalim ng niluluto natin. Sa part po na to, pwede na nating hinaan ang apoy at pagkatapos haluin, takpan po ulit natin. Bantayan po natin at silip-silipin natin ang niluluto natin para hindi masunog. Hihintayin po natin mag half cook or malapit na mainin ang niluluto natin. Pag malapit nang mainin, haluin lang po ulit natin. Tapos takpan po natin at patayin na po natin ang apoy para iwas po sunog or mag-brown yung ilalim ng niluluto natin. Huwag pong mag-alala dahil maiinin yan o maluluto diyan dahil mainit pa ang kaserola. Habang hinihintay natin mainin na malagkit natin, maglinis muna tayo ng banana leaves. Punasan lang po natin ng malinis at basang tela para maalis ang dumi, luminis at iwas panis. Idarang din po natin sa mahinang apoy ang ating nilinis na banana leaves para po lumambot, tanggal ang mikrobyo at madali po nating ma-fold. By the way, kung bago ka pa lang po sa channel ko, may pakiusap po ako. Huwag niyo pong kalimutang mag-like, share, and subscribe para po makatulong sa channel ko. Salamat po. Pagkatapos po nating maihanda ang banana leaves natin, pwede na po natin kunin ang ating nilutong glutinous rice or malagkit na bigas. Haluin at i-check po natin kung nasunog or nag-brown ang ilalim ng niluto natin. Transfer po natin o ilagay natin sa malaking lalagyan para po malaya at walang abala pag gumagawa na tayo ng suman. Okay lang po at huwag mag-alala kung matigas-tigas pa ang glutinous rice nyo dahil iluluto pa po natin yan. Ito po ang itsura o kinalabasan ng niluto kong glutinous rice. Nag-alala po ako ng konti dahil parang medyo na-overcook ang glutinous rice ko. Dahil dito, iksihan ko na lang po ang oras ng pag-i-steam ng suman ko. Tara, gawa na po tayo ng suman. Sa isang dahon, maglagay po ng 2 o 2.5 kutsara ang glutinous rice o malagkit. Nasa sa inyo o depende na po sa inyo kung gaano kalaki ang gusto nyong gawin sa suman nyo. Para po sa akin, ganitong laki lang po ang gagawin ko dahil ganitong laki lang po ang mga suman na natikman ko. Pag nailagay na ang malagkit sa dahon, ayusin lang ng konti para hindi maghiwalay. I-roll nyo lang po ang dahon at i-fold sa magkabilang dulo. Hindi na kailangan pagandahin dahil ang banana leaves ang magre-reshape ng suman nyo. Ulit-ulitin lang po natin ang parehong proseso hanggang sa maubos natin lahat ng niluto natin glutinous rice o malagkit na bigas. Ito na po ang itsura at kinalabasan ng ginagawa nating suman. Mag-ready na po tayo para mag-steam. Ilagay lang po nating lahat ng ginawa nating suman sa isang steamer. Pero bago ito, mag-prepare at magpakulo po muna tayo ng tubig. Pag nailagay ng lahat ng ginawa nating suman, pwede na nating ilagay o isa lang sa kumukulong tubig. Dahil medyo na-overcook ang glutinous rice natin, iiksian lang po natin ang pag-i-steam ng suman natin. Sabi nila at sabi ng ibang kaibigan ko, 30 to 40 minutes daw ang pag-i-steam ng suman. Malalaman natin mamaya kung anong kakalabasan ng suman natin. For the meantime, takpan po muna natin at hayaang ma-steam. After 25 minutes, ito na po ang kinalabasan ng suman natin. Takpan po ulit natin at hayaang lumamig bago natin ilagay sa isang lalagyan. Super excited na po akong matikman ng ginawa kong suman. Sana po nagustuhan nyo ang video na to at sana po makita ko pa kayo sa susunod ko pang mga video. Salamat po!